May mga eksperto ang nagsasabing palabo na ng palabo ang posibilidad na umatake ang China sa Taiwan pagsapit ng 2027. Kahit pa dati itong tinutukoy bilang isang target year ng People's Liberation Army o PLA. Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit humihina ang posibilidad ng pagsalakay ng China sa Taiwan. Una, pang-ekonomiyang hamon ng China. Pagbagal ng ekonomiya. Bumabagal ang paglago ng ekonomiya ng China dahil sa iba't ibang salik gaya ng utang ng mga local governments, pagbagsak ng real estate sector tulad ng Evergrande crisis, at pagbaba ng tiwala ng mga namumuhunan. Unemployment. Tumataas ang unemployment lalo na sa mga kabataan na posibleng nagdulot ng panloob na tensyon. Pag-iwas sa global sanction. Kung umatake ang China, tiyak ay matinding economic sanction mula sa US at mga kaalyado nito, katulad na sinapit ng Russia. Ayaw ito ng Beijing lalo't nakadepende pa rin sila sa maraming foreign trade at teknolohiya. Pangalawa, kakulangan sa military readiness. Modernization ongoing pa. Bagamat mabilis ang modernisasyon ng military ng China, maraming eksperto ang nagsasabing hindi pa ito handa sa isang all-out war, lalo na kung makikialamang US at Japan. Logistical challenges. Ang paglusob sa Taiwan ay nangangailangan ng malaking amphibious capability, tawid dagat, operasyon, na mahirap isagawa lalo na sa harap ng depensa ng Taiwan at ng mga kaalyado nito. Ikatlo, tumatatag na depensa ng Taiwan. Pagpapalakas ng militar. Patuloy na pinapalakas ng Taiwan ang depensa nito. May tulong mula sa US gaya ng mga bagong armas, training, at intelligence sharing. Asymmetric warfare. Nagsasanay ang Taiwan para sa tinatawag na porcupine strategy. Mahirap kagatin kahit malaki ang kalaban, lalo itong nagpapahirap sa anumang planong invasion. Ikaapat, pagkilos ng US at ng mga kaalyado. Military presence sa region. Tumitindi ang military presence ng US sa Indo-Pacific. Kasama rin dito ang mga military drill kasama ang Japan, South Korea, Australia at ang Pilipinas. Diplomatic support. Mas lumalaki ang international support para sa Taiwan. Maraming bansa ang nagpapahayag ng pagsuporta sa status quo. Ikalima, domestic priorities ni Xi Jinping. Panloob na stability mula ang prioridad. Ayon sa mga analyst, mas nakatutok si Xi Jinping sa domestic consolidation na kapangyarihan, pagbawi sa ekonomiya at social stability kaysa sa risk ng external war. Ayaw ng failed war. Kung pumalpak ang opensiba sa Taiwan, malaking kahiyan ito para sa Communist Party at kay Xi mismo. Hindi siya kilala bilang risk-taker na walang kasiguraduhan ang tagumpay. Ang dating plano ng China na posibleng lusubin ang Taiwan sa 2027 ay nagiging hindi praktikal, delikado at hindi pa napapanahon. Ang mga pang-ekonomiyang suliranin, kakulangan sa military readiness at lumalakas na depensa ng Taiwan at mga kaalyado nito ay ilan sa mga salik kung bakit ito palabo ng palabo. Mababa rin ang posibilidad na ang mga kaaway ng China, gaya ng US, Japan o iba pang kaalyado ng Taiwan, gaya rin ng Pilipinas, ang unang umatake sa China sa 2027 dahil walang motibo ang US at mga kaalyado para umatake muna. Defensive, hindi offensive ang strategy ng US. Layunin ng US na pigilan ang gulo, hindi magsimula ng giyera. Nakabase sila sa konsepto ng deterrence, pananakot para pigilan ang giyera, hindi para lumikha nito. Global reputation. Kung US o alliance ang unang umatake, sila ang lalabas na agresor sa mata ng international community. Nataliwa sa kanilang gustong imahe bilang defenders o peace and democracy country.
Ikalawa, yung international law at alliances ay panig sa depensa hindi sa opensa, gaya ng UN Charter. Bawa sa international law ang unprovoked attack, maaring maharap sa batikos o sanksyon ang sinumang bansa na umatake ng walang malinaw na dahilan. Alliances gaya ng NATO, Quad, AUKUS ay nakatuon sa mutual defense, hindi sa pag-unang umatake o opensiba laban sa China. Malaking panganib ang total war. Ang China ay nuclear power. Kung umatake, ang sinuman may panganib na gumanti ang China gamit ang matitinding armas. Maaring mauwi ito sa global conflict o World War III na hindi gustong mangyari kahit na mga militarized na bansa. Bagamat malabong direktang matake ang US at ang mga kaalyado nito sa China, posibleng ang mga indirect conflict gaya ng mas matinding military drill malapit sa China, pagsuporta sa mga bansa gaya ng Taiwan at Pilipinas sa mga sigalot sa South China Sea, at cyber attack at economic sanction. Hindi inaasahang umatake ang mga kaaway ng China sa 2027 kung hindi nila itutuloy ang gera ng pag-atake sa Taiwan ng direkta. Mas nakatun sila sa paghaddang at pagdepensa, hindi sa pagsisimula ng gera. Gayunpaman, ang tensyon ay nananatiling mataas, kaya patuloy ang pamamayagpag o pagmamatsyag ng US at ng mga aliado nito maging ng buong mundo.